Titirahin ko na to, ha? Okay. Hoy! Ngayong linggo, kumasa sina John Fair at Pekto na magpasik laban sa kusina bilang bagong contenders ng Rap sa Ruleta Cooking Showdown. At matapos nga ang asaran at paandaran sa pagluluto, oras na para husgahan natin ang kanilang pambato. Ang Visayan-inspired dish ni Kuya Pekto na fish kulang at ang heroic adobo ni Kuya John na tinawag niyang pork bonifacio. Tinuwa. Parang tinuwa lang isda Yeah. na Visayan attack. Kakamayin ko na, Kuya Pek. Ay, oo. Gulay yan. Bagay talaga Masarap yan. Nakamay. Yung gusto mo lang ng sabaw tapos walang yan. Pwede. Parang yung mga natitikman ko nga sa Bisaya. Oh, tingnan mo. Ano siya? Sakto lang yung kwan. Tsaka nakita ko, sa dulo mo nilagay yung kalamansi. Kalamansi. Maalam talaga. Maalam. Sarap. Ano? Diba? Lasang adobo. Yan, masarap. Moment of truth. Pork Ayan na. Bonifacio. Kuya Pekto, ikaw kaya muna Pork. tumigil sa Sige, ako naman. sa pork Bonifacio. Pork Bonifacio nga to. Bakit? Lumalaban pa eh. Ano nga po ng araw? Hindi, masarap. Masarap. Masarap siya. In fairness, masarap siya. Pero, Oo. lumalaban. Ganon? Ano ka? Ano? Umanga ka. Ay, buo pa rin. Actually, sinadya ko siya na medyo matigas siya para makain pa in the next years. Kahit punitin mo yan. Pag nilaglag mo yan, chef. Walang kaset-sedula to eh. Pag nilaglag mong ganon, buo ulit yan. Pero totoo, in fairness, yung timpla, Oo. para sa akin, yun nga, yung timplang malupit, saktong-sakto sa panlasa. Yung kay Kuya Pek. Yun. Fish. Kulang. Fish kulang. Ito yung mga tipong kahit anong panahon eh. Pwede. Ito, yung walang panahon. Naramdaman ko medyo special yung araw na to. Masarap daw at nanalo pa ako. Ang saya. Actually, na-challenge talaga ako dahil first of all, hindi ako marunong magluto. Pero nakaka-challenge. Noon, pagkasama ko na yan, marunong, tumigil ka nga! Dito sa Davao, isang putahe ang laging binabalik-balikan tuwing may naghahanap ng pampainit ng tiyan, pampulutan, o pantawid gutom. Yan ang bulkachong. Ang bolkachong po, meaning po nun ay bulalo na karabaw ni Chong. Kasi Chong po yung nickname po ng lolo ko. Nung bata pa po ako is, everyday po talaga bulkachong po yung inuulam ko. Like, hindi po ako nagsasawa. Sabi nga natin kapag napunta ka ng Davao, isa sa mga pinaka-importanting stops mo, makadaan sa Bulkachong. I guess ito yung isa sa mga main differences pag sinabi nating bulalo versus Bulkachong, malapot yung sabaw ng Bulkachong. And yun nga, yung orange shade ng kanyang sabaw, which is from the atsuete, na nagbibigay sa kanya ng distinct character kumpara sa ibang beef or cara beef dishes. After all these years, hindi nagbabago yung texture, yung lambot niya. Ang sarap pa rin ng lambot, tapos makakagat ka ng medyo gelatinous na part. You can definitely buy more than what you will consume sa isang upuan kasi pwede mo tong store sa fridge. And yung pagpapainit naman nito, napakasimple lang. Pwede mong isalang ulit sa pan, sa pot, or kung may microwave kayo, pwede din. May nais ding ipaalala si Miss Rose sa kanilang mga bagong suki. Ang kanilang restaurant, ang Bulkachong, ay hindi nagde-deliver. Para matikman ang kanilang recipe, kailangan mong dumayo sa kanilang iba't ibang branches dito sa Davao. Kaya kung may makikita kang Bulkachong sa mobile food apps, ito ay galing sa ibang kainan. Samantala, sa mga dadayo naman dito pagkatapos ng kanilang happy hour, meron silang multa sa sinumang masusuka. So nandito tayo ngayon sa kanilang alfresco dining o kung gusto nyo ng karinderya feels, ito yung spot na para sa inyo. Pero kung gusto nyo siguro mas komportable, lalong-lalo na kapag mainit yung panahon, meron din silang air-conditioned dining. May slight difference lang sa presyo, pero depende kung anong mas trip mo, meron silang i-offer para sa'yo. I like this. I think, actually, favorite ko rin kasi ito eh. Medyo parang hindi ko na alam kung ito ba or ito. Whether for health reasons or moral beliefs,
dumarami na nga ang mga Pinoy na tumatangkilik sa isang plant-based diet. Dito sa Pilipinas, young adults ang core consumers ng lifestyle na ito mula sa edad 15 to 29 years old. Dumarami na rin ang mga produktong nagbibigay sa atin ng meat and animal dairy substitutes. Nahahati sa dalawang categories ang mga taong may plant-based diet, vegans and vegetarians. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? I think it's more of a lifestyle rather than just a diet. Vegetarian is more of like the plant-based options. So they're included pa rin yung dairy, and there's also eggs. So there's lacto for those who still consume milk, and then there's ovo naman. Ovo vegetarian is for those who eat and consume eggs. But then veganism is more of everything plant-based. Same with the lifestyle, sustainability, and heading towards more of the more environmental activities and work. Dito sa Aurora, Quezon City, isang cafe ang may delicious drinks and hearty food para sa mga gustong sumubok maging vegan. Ang Through Habit Cafe. May ibigan kaya ni Ashley Ortega ang vegan diet kahit certified sweet tooth siya? Actually, sobrang interesting tong drink na to. Kasi usually when we drink coffee, hindi man natin i-expect na pwede pala siyang i-pair with calamansi. So, I wonder how this would taste, kung maasim ba or bitter. At saka itong mga food natin, itong mga sweets natin, usually nagigilty talaga ako pag kumakain ako ng sweets. But these are all vegan. If you want a quick caffeine fix that's also refreshing and with a mixture of the calamansi. Kasi parang people always wonder na, parang bagay ba yun? Parang hindi. But it's really, really good. Oh my gosh! Ang sarap niya. Actually, parang naglalaban yung asim at saka yung taste ng coffee. Pero nandun yung balance niya. It's really good. Parang first time ko lang ata kumain ng vegan na dessert. It's good. Hindi siya matamis. Sa mga taong hindi mahilig sa mga matatamis na cookies, I think ito yung perfect for you. Ito yung favorite ko, oatmeal. Kasi when you say oatmeal cookies, medyo nakaka-less guilty kasi parang healthy oatmeal eh. Pero ito vegan talaga. I think this is the best dessert sa mga taong magda-diet talaga. This one, cacao nib cookies. I like it. Out of the three, parang ito yung pinaka-best for me. I feel like I'm drinking a cocktail. A cocktail coffee. But it's actually nice na nabibigyan natin ng twist yung mga coffee natin. It's called Ventura Highway because of our barista. Kasi ang name ng barista namin ay Arvin Ventura. He wanted for it to look like a sunset. So it's another citrusy drink, pero it's higher ng caffeine. So we wanted to serve a drink that is something familiar and represents yung Filipino products natin, which is gata. So yung crema de coco, it is espresso latte with coconut cream. Okay, I think this is my coffee. Mahilig kasi ako sa mga matatamis. I actually love coconut pag namimix yan sa coffee. I do that at home eh. I like this. I think, actually favorite ko rin kasi to eh. Medyo parang hindi ko na alam kung ito ba or ito. Aside from good coffee, good food, and good habits, we also conduct our creative space with all the artists out there. Aside from our open library, we also invite everyone to come celebrate with us for your birthdays, anniversaries, and every single event that you would want to happen here at Through Habit. Dun sa recent na pagpunta namin sa Iloilo, isa nga doon sa natikman ko was yung manok na may ubod tapos may munggo. Manyaman. Oy, manyaman. The best, yeah, the best. Ayos, ayos. Mga kapuso, gusto niyo bang maging mas wonderful ang holiday season? Tara na sa Noel Bazaar sa Okada, Manila, where it's giving festive vibes. Enjoy Okada's Christmas tree lighting ceremony, Christmas Village, at ang iconic fountain show. Chance nyo na rin to shop till you drop sa mga GMA Celebrity Auction at sa mga Kapuso Foundation ukay-ukay. Enjoy Christmas shopping for a cause sa Okada, Manila from November 15 to 17, 1 p.m. to 11 p.m.
See you there mga kapuso! Dun sa recent na pagpunta namin sa Iloilo, well, actually kahit saan naman ako pumunta, part talaga ng itinerary ko is makatikim ng mga local delicacies na pwede ko mapag-aralan, pwede kong makilatis kung paano yung mga techniques na ginagamit nila tsaka yung mga flavor profiles. And isa nga doon sa natikman ko was yung manok na may ubod tapos may munggo. Gusto ko lang i-recreate yung natikman kong dish na yon. So basically, we have here yung ating chicken. So kakat lang natin to into portions. Meron tayong mainit na pan dito. Lagyan lang natin ng mantika. So, napakaganda na nung browning na nangyayari or yung paglalabas ng mga ganyang bits. As you would siguro notice, madalas kong ginagawa itong technique na to sa lalong-lalo na kapag may sabaw yung ating lulutuin dahil for me it gives a depth of flavor doon sa ating dish. And after ko makakuha ng browning, doon ako naglalagay ng ating mga panggisa. So, I'll start off with our onions. Yung ating garlic, and yung ating finely chopped ginger. Ito yung kakaiba doon sa dish na natikman ko din is yung flavor profile ng lemongrass na binibigay niya doon sa ating combinations. Get our stock. Season lang din natin to ng patis. Palambutin lang natin yung munggo. And then pwede na natin ilagay yung ating ubod. So paglalagay natin ng ating ubod, so we're just gonna cook this for about 10 to 15 more minutes. Pwede tayo mag-serve. Sir, lapit po kayo. Manyaman. Oy, manyaman. The best, yeah, the best. First time ko lang din natikman doon. Sabi ko, pwede palang ubod, tsaka munggo, tsaka manok. Diba? Bihira kasi yung munggo. Yan dati siyang ulam. Oo, pwede. Pasado naman, ano? Nakachamba. Ayos.